Oo. Nakakasilaw naman ang Yes. counseling. Para po maganda yung answers. Grabe Charas. naman. I love it. Kamusta kayo? Sorry. Kamusta ka? Content day? Content day ba It's to a for content day for you. Espantaho? Oo yata. Oo yata. Yata. Pero ito yung comeback mo, no? Sa Metro Manila Film Fest. Yes, kasi yung last was Mindanao. Mindanao, Before the yes. pandemic. So, ito na uli. Actually, parang ito na lang uli yung pelikula ginawa ko after Mindanao since the pandemic. Ngayon na lang uli ako nag-movie. Bakit? Bakit nga ba? Well, nag-adya lang yung availability plus the material, and of course, malaking factor si Direk Chito dito. And of course, Direk Chris Martinez, siya lang siya yung nagsulat, and Attorney George. I mean, ano lang siya, it's a perfect blend of everything. Na sumakto sa timing ng pangkasalukuyan ko na I'm okay to start the movie. Binigyan ko sila ng timeline kung kailan ako pwede, okay naman sila. Naging open naman ako and honest naman ako sa availability ko, okay naman din sila. Kumbaga, kung hindi ko na tinanggap dahil sa iba pang dahilan, walang kwenta kong artista. Ganon. Pero yun nga, no? Horror. Itong itinanggap mo. Espantaho. Tama, Scarecrow? Tama, yun Yes, Espantaho is Scarecrow in Portuguese. ba? Oh. Iisipin ko pa Tagalog, Diba? ano, Kaya kasi Bisaya. isipin mo parang, baka lingwahe or dialect Oo, ng Pilipino. natin. Hindi, nalaman na lang din namin kay Direk Chito na. Bakit pala yun? Bakit? Because Espantaho is a superficial or supernatural curse that's a part of the movie. Hanggang dun pa lang ang pwede kong i-reveal. Pero nagre-ready ka na, syempre. This is going to be a horror film. Yes. Ready in a way na inuunahan ko na yung pagod, paguran to. Iba naman kasi yung Sigawan, edad mo takbuhan. nung, 'di ba? Iba naman yung edad mo nung mga nakaraang MMFF 1990s. Pero to hindi ka early ba muscle 2000s. memory sa'yo to? Bilang ito na yung ano mo, kinalakihan mo? Hindi din. Hindi din talaga. Kasi iba rin eh. Nag-iba na yung technology, nag-iba na yung latag ng mga ganap. I mean, alam mo kasing mas glossy na siya ngayon. Yes. Wala kang maitatago. Pero mas exciting. Mas exciting kasi talagang ina-excite kang makita ko ano na ba yung naging ending sa cutting room, paano inedit yung effects. So, there's much more to look forward to. Pero mas doon ako kumapit sa, iba yung kwento nitong pelikulang to. It's napakaganda nung timpla, nung horror, nung drama, na may konting moments na nakakatawa, na hindi pilit. Yung Aha. hindi ko alam kung paano nagawa ni Direk Chito at saka ni Direk Chris yun, pero kasi nung ginagawa namin, tawang-tawa kami na parang, horror pa ba to? At Horror least, pa ba to? medyo may peak kami inside sa magiging mood sa Yes, sinehan. ano siya, it's, of course, the whole thing is superficial, hindi ba? But then again, pag sinamahan mo kasi ng totoong problema ng pamilya, ng mga nagiging issue sa pamilya, it's mahirap na siyang i-decipher kung what's real and what's not. So, and the cast was just so perfect. Kasi lahat confident sa character nila, lahat confident sa situation ng pelikula. We just really held on to each and every one. Parang, okay, kaya natin to. Actually, yun nga, no? Ngayon, para kanina, bago tayo mag-interview, kinikwento mo, meron ka ng menu for the week, itong orderin nila. Pero alam mo kung anong schedule ng MMFF promo. Duguan din ito at may Manila International Film Fest pa. So, ano na, kamusta? Balita ko nga. Oo, kamusta? ano yung outlook ng calendar mo ngayong holidays? Alam mo, malala. Oh, yun nga. Malala kasi may chef's night pa ako sa Angry Dobo. So, I have 2 chef's night this November and 2 on Oh my December. gosh. And I'm still doing Judy Ann's Kitchen. May, of course, promo days namin dito. Hindi ko muna tinitignan yung mangyayari ng January. Yung ano na lang ako, by the week. Oo. Ayoko Kalampas muna. yung ayoko munang ma-overwhelm kasi may mga activities pa yung mga bata sa Oh my school. gosh. And hindi ko pwedeng hindi puntahan yun kasi nanghihina naman. Yung parang nagigilty Oo. ako na kailangan ko siyang mapuntahan. Yun lang naman talaga ipinapakiusap ko sa'yo. Lahat naman ng mga producers na nakakatrabaho ko, nilalatag ko muna kung ano yung
realidad ng personal kong schedule. Like, I can't not attend my children's activities. Kahit sabihin yung intrams lang yan. Or sports fest lang yan. Wow. I have to be there. I want to be there. Kailangan nandun ako. Kailangan makita nila ako. So, pwede naman pala. Diba? Na ganun. Exactly. Pwede naman pala. Kaya naman pala. Pero, syempre, nandun yung, basta po magbibigay ako ng schedule, pero pag may pumasok kong ganitong schedule, kailangan kong kumuha, papalitan ko na lang agad. Basta umpisa pa lang, klaro kami sa ganon, and they're okay with that, then let's do this. Pero pag sinabi naman sa akin na, ay nako, hindi carry, kasi may timeline, may ganito, then I just have to let go of the project. Kasi nga, hindi mo maibabalik ang kabataan ng mga anak mo eh. Hindi mo maibabalik yun eh. Hindi, iyon yung mga moments na pinagpapasalamat ko na siguro being in this industry ng mahabang panahon, na-earn ko na rin naman yung pagkakataon na makapag-request ako ng workday, ng rest day, na or a-attend muna ako, magpapausog lang ako ng call time, attendant ko na muna itong program ng bagets namin. Na-appreciate ko talaga na nakigets ako ng mga producers, ng mga directors, yung they support me. And I'm so thankful for that kasi kaya kailangan yung transparency and honesty sa simula pa lang na. Tsaka bago na rin ngayon. Parang bago na yung sistema. Oo eh. Somehow. At saka, ito yung mga pagkakataon na nung mga bata naman tayo, okay lang kahit naman. Wala namang issue kahit hindi pumunta ang mga magulang. Wala ang mga anak naman din naman, wala namang issue. Pero ngayon lang, mas gusto mo lang na mas nag-guide mo sila. May napagkakwentuhan kayo over dinner on what happened sa araw nila, na nakita mo rin naman kung ano yung nangyari sa araw nila. Small wins and victories, small fails and whatnot. Kumbaga parang importante na may isa sa amin ni Rai na nakakausap sila bago matulog, nakikita sila, parang that's what keeps us going. Sila yung reason for being naming mag-asawa eh. And kami rin mismo ni Rai, there are times naman na I always look forward to our conversation sa banyo. May banyo talks kami. Wow! Ba't hindi nyo gawing podcast? Kaya pa ba? Banyo talks. Di ba kasi weird? Parang ang weird at unique. Talaga, sa banyo talaga kayo nag-uusap? Alam mo, kahit nasa hotel kami, o halimbawa naka-Airbnb kami, makikita na lang namin yung marirealize na namin na, alam mo, sa banyo talaga tayo nagkikwentuhan, ano? Lagi, banyo yan. Diba, nagtutoothbrush kami, tapos bigla kami magkikwentuhan. Nakatulog na yung mga anak namin, nasa banyo pa rin kami, nagchichikahan lang kami. Oh my gosh, ang saya. So, that is something that I'd always look forward to. Kasi si Ryan, ano yan matulog? Sakto yan, matutulog yan by 9. Latest na yung 10, puyat na kami noon. So, pag halimbawa mapapakap ako ng maaga, hahabulin ko, naku, dapat na sana nasa banyo pa siya, banyo pa siya. Kasi, parang naging routine na ba na may mga araw ka may mga kwento ka sa araw na yon na gusto mo lang i-share, gusto mo lang i-chika. And I think, isang importanteng bagay yun sa mag-asawa, that you're able to talk about something that's totally out of the household. Na maaaring chismis lang sa ibang tao. Doesn't matter. Basta magtatawanan lang kami. And iyon yung reason kung bakit ang sarap matulog sa gabi kasi nakakatawa kayo. Yung gusto ko yung tumatawa kami bago matulog. Pero ang galing, no, how everything turned out. I mean, you were such a superstar at a young age. Tapos, my God, di ba? Alam mo, never, looking back, hindi ko naman din talaga inisip kung hanggang saan ako dadalhin itong trajectory ko bilang artista. Kasi para sa akin, nung nag-aartista ako nung bata ako, gusto ko lang naman may pambayad ako ng tuition fee. Gusto ko lang naman na may pamasahe kami, ganyan, makakain kami ng maayos. Kaya maaga pa lang, ang una ko talagang in-invest, insurance. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa industriyang to eh. But you're still here. My gosh. I know, thank you Lord. Oo. Thank you Lord. Kasi hindi ko naman din in-expect na mag-hit yung Mara Clara. Hindi ko nga alam, minsan may lalapit sa akin ngayon. Ay, na pinapanood kita sa ula pa lang. Oh my God. Nag-exist pala talaga yung ula. Oh my gosh. Kasi akala ko kami lang nakakalam nun eh. Pero right now, how's Yuan pala? Naku, may adult ka na. Yuhan? Adult na ba siya? Tama ba? 20 na siya, te. Oo, bye! Bye! I know, right? Welcome Oo. to adulthood na talaga siya.
Ayoko na. Oo, pero alam mo, feeling ko, syempre yung beauty mo, no? Parang yung pagka-youthful mo, parang 7 years old lahat ng anak mo, pero hindi, may 20 ka na pala. Kasi when I got Johan, I was just 24. But still, At 24, madami, 26, madami nang may anak nun, pero you still look so youthful. Ano siya? Well, Yung banyo talks nga. malaking factor siguro talaga. Yung banyo talks ba yun? Masaya ka sa katrabaho mo, masaya ka lang, grateful ka lang sa meron ka. At saka, hindi ko na iniinday yung mga hindi ko hawak ang sitwasyon. Yung Yun ang sikreto. maraming opinion ng mga tao at hindi lahat yan sila mapapaligaya ko sa kung anong kapangkasalukuyan ko. So kung gusto niyo ako i-bash, go. Dead ba na? Kasi, Tama ka. di ba? Ganon sila na. Okay, fine. I-repost. Happy ka ba? Baka i-repost Basta mo. importante, happy ka. Oo. O, eh, kung hindi ka happy, dagdagan mo pa. Hanggang maging happy ka. Susuportahan kita dyan. Huwag mo lang kakantiin ang mga anak namin. Ay, oo. Doon tayo talagang magkakasamtingan. Pero kung ako lang, Go. wala akong care. Wait Dead lang. ma sa earth. So si Johan, is she moving out? Ano, ready ka na ba? Ngayon, wag natin pag-usapan yan. Charot. Hindi, alam mo ngayon, wala pa siyang ganun eh. Wala pa siyang... Tsaka 20 pa, huwag nating madali. Wala 20 pa na siya. yun, di ba? Baby pa siya hindi man super Okay. baby mag-isip, pero malambing pa rin siya. Of course, may mga sariling diskarte sa buhay. Of course, may mga boo-boos along the way. I mean, it's part of growing up. It's part of how you try to bring up your eldest child na may value siya, may responsibility siya na dapat pangatawanan. So ngayon, we're learning about commuting, we're learning about budgeting, para at some point in her life, if she wants to study abroad, equipped siya, kumbaga may bala siya na kaya niyang paglutuan ng sarili niya, hindi niya kailangan ng, kasi sasabi namin sa kanya, pag nag-aral ka sa ibang bansa, dahil walang yaya doon ha. Correct. At saka magtatrabaho ka. Kasi kailangan mong bayaran yung renta, yung ganito, yung ganyan. Hindi ka namin susustentuhan sa pangkalahatang luho mo sa buhay. So, you have to value what you have now. You have to understand kung ano yung mga bagay na needs, kung ano yung wants. Nakikinig naman. Pero syempre, may mga moments na hindi mo naman masabi na nagkamali sa ganito, natisod ng ganito. And we'd always tell her na it's part of life. Part ng buhay mo ang masaktan ka. Part ng buhay mo na lokohin ka. And that will, make you a better person and a stronger one at that. Marami pa yan. Sinasabi ko sa kanya, anak, marami pa yan. Kahit nag-graduate ka sa pagiging kolehiyala mo at magtrabaho ka na, mas dadami pa yan kasi mas maraming inggitera na pag matanda ka na, di ba? I mean, okay, baka maling term yung inggitera. Marami lang opinions ang mga tao ngayon na hindi mo naman talaga hawak. Oo. Totoo naman. So, hindi, balik natin. Oo. May mga ano yan, may mga magpapahina ng loob niya, susubukan niya. And then sabi ko sa kanya na kahit may pamilya ka na, you'd still fight for your place, you'd still fight for your truth, masanay ka na. At the end of the day, you will only have your family. Meron akong isang nadaanan sa TikTok ba or Instagram. Ang friendship, ang friends, relationships, may mga ganyan, boyfriend, girlfriend, always yung 3 letters ends with END. So may katapusan siya. Pero family lang, ang may 3-letter word na ILY, which is I love you. Oh. So at the end of the day, you'll always go back to your family no matter what. And yun yung ini-instill namin sa kanilang tatlo na you'll have, paglaki ninyo, you'll have plenty of friends. But not all of them will stay. Not all of them are real. Malalaman mo lang kung sino yung mga tunay mong kaibigan hanggang pag nasa talagang nasulasok ka na ng pagkakataon, ang lalim ng sulasok. Google nyo na lang mga bagets kung ano yung sulasok. Diba? Hindi mo malalaman eh. Me, they see me now. I have lots of friends, but I keep a very small circle of friends na constant kong kausap. And that's my management team, that's my glam team. Sila yung constant ko. My in-laws, my husband, my siblings. Kumbaga, I don't really need a lot of people in my life. I only need the ones that matter. Oh, that's nice. And yun na yun. Parang eto yung alam kong kahit saan ako pulutin,
they got my back, they will take care of my family, alam nila yung values ko. I mean, nabibless ako ni Lord ng mga tamang tao, and I'm so grateful for that. Thank you so much. At kaya youthful pa, yun